endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And you are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Like this, come on, say it. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Well, if he's been good to you, go ahead and tell him. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever, forever and ever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are, who you are. You are good. Balaan may gugmaw ng mga suman, gamit mo ang Diyos ka na isak na ko. It is indeed, O God, you are the one who deserve the glory, worship, adoration, O God, thanksgiving, service, O God. Lord, as we ponder upon the words today, O God, you open the eyes and ears of your people.
If there's something bothers you in your heart, body, soul, and spirit, thank you that the blood of Jesus will cover and sanctify our hearts and our mind, God. We are cleansed according to your words, O God, that has been declared. God, Lord, we pray, and I pray, O God, sa kanuhin ng Luzon, JC dito sa Mawis. Ilang sa Mawis, kung din sa Davao, O God, o sa tanan ng mga magwawali, itak na sa pagkatagong gina. Salamat ang imong dihog sa imong Espiritu, pinagi sa imong pulong, O God, bisita tian sa imong mga lagan, bisan pa kanako ng imong upos na lagan. Salamat na ikaw ang magapamuhat, mag-aabri sa mga nagkasagasing sa mga katawan. Klaro, tataw, ang imong pulong ang magpainumdum ka lang ng kintas, kamuntagan. Dalaygon ka ba, Father? Dalaygon ka, Holy Spirit. In the precious name of Jesus. Amen. Please be seated in the presence of God. Today is the third Sunday of this month, May 2025. Parang kailan lang. Doon lang po, pahuman, ang bulan sa Mayo. Pagulang, nauman ang eleksyon, pagulang, nga naitabo nga naay daghan nga mga gitawag nga kausaban, kapagkuhan, mga oportunidad. So may labayang Sunday, nag-isot about sa pag-crossover na to sa gitawag nga Jordan River sa itong kinabuhi, nga inspired sa gitawag ng mga flood season, inspired sa mga unsa man nga present kay status sa kinabuhi, but we need to press on. We need to cross over the Jordan River that God has been intended for us to pass by. Intention sa Ginoo ang katawan sa Israel, pinagi sa pagpangulo ni Josue, mahimong makagawas or makatabok sa gitawag na subak sa Jordan. Usaning tata sa kumantago ang isgutan na ito ang duha ka importante nga kamaturan nga itong isgutan karon. Una, isgutan na ito nga ang gitawag ang pagpaminaw sa instructions sa Ginoo, usa siya ka gitawag nga vital or importansya sa kinabuhi. For you to listen God's instruction aron mahimot ang mas haptan at ang purpose sa pagtabok diha sa gitawag nga mga Jordan or may suba mga struggle sa kinabuhi before ta mo experience of conquer. Before ta mo experience o gitawag nga kalampusan o kadaugan. Ikaduha nga itong isgutan for you to follow God's direction. Number one, itong isgutan for you to listen God's instruction. Not just listening the instruction, but we need to follow the God-given direction. Ingtang na sa muntagon, isgutan natin the purpose of crossing your Jordan. Ang katuyuan o tumong nga nung kinahanglan ka makagawas, makatabok sa imong Jordan sa kinabuhi, ilang Jordan nga Michael Jordan, kundili gitawag ni siya nga mga suba or gitawag ni siya nga mga pagbaha sa kinabuhi. It could be problem, it could be literal ka mga struggle, circumstances sa kinabuhi, but you need to pass by. But how could we pass by if we do not understand the purpose why we need to do so? Nga nung kinahanglan na natong baton, tapos may katuyuan. If your Bible will be please read it with me from the book of Joshua chapter 4. Dito sa chapter 4 verse 24. Where is your Bible? Asa man inyong Bible? Bible, importante yung Bible. Yung takay magkatumanga, may sige tagpaminaw. Kung dili na atay,
Bible nga atong basahon. Pag na lang kagabi grabing struggle is life. Struggle is kanang rain. Alauna pas kadlawon ning wala na ning siga ang suga kay na burnout. Murang natag na sa ubi ng kuyo. Dami ang katulog pero di katulog. Eh grabe ka igang. Hangtod nagbuntag na lang. Dami jud tay katulog. Pero musugod tag sa dili bisan pagwa kay tulog. Panahon sa buluhaton sa Ginoo, tempo na lang tulog. Kanang pahulay dayon. Tempo na. Okay. Ang Bible nagsulti sa Joshua chapter 4 verse 24. He did this so that all the people of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, and so that you might always fear the Lord your God. Atong inumduman nga ang katuyuan ng tumong sa Ginoo nganong gipalakaw ka, gipa gawas ka gikan sa gitawag nga mga struggle sa imong kinabuhi tungod kay atong hinumduman aron ang katawhan nga naglantaw sa imo may kahibalo nga naa kay Dios. If you have problems, struggle in life, do not pray, Lord, take this, take it away. Tanggala pa ani sa Panginoon. But we need to pray, Lord, what is your purpose? Why you allow this? Nga na pala ito makita ninyo ng Bible, that all people of the earth might know that the hands of the Lord is powerful. Unya, imong tanaw niyang dapita sa dili lang sa mga tao nga nagpalibot sa imo, naglantaw sa imo, kundi ikaw mismo. O sige nga sa Bible, and so that you, personal, you might always fear the Lord. Aron ikaw masayod og makahibalo, ang katawhan nga naglantaw sa imong makahibalo, o ikaw sa mismo magpadayon sa pagkamahinadlokon sa Dios. Kumusta man? Pipikar ang tapan. Kumusta man ka? Nagapadayon pa ba ka sa pagbaton o katong sa Ginoo? Kumusta man? Dini ato ning tagsa-tagsaon aron makit-an masabtan nato nay purpose ang Ginoo. Sa tanan nga atong giagian, pabor man sa ato dili pabor, God has its own purpose. That the people who surrounds us will know and understand that there is God. Magaling ang Bible, the righteous may fall 7 times, but 7 times will rise up. Ang mga matarong nga katawan sa Ginoo, masipyat man, madamag man, mapukan man sa makapito, pero sa makapito sa uban. Meaning to say, nga una ka may mga kaluyan kapakyasan sa kinabuhi, makabangon ta, mabarong ta. Mana din itong lantaon, ang purpose sa Ginoo nganong kinahanglan ta nga mo pass by, mo cross over sa Jordan tungod kay number 1 atong masayro ng makit-an ana ay katuyan ng Ginoo nga makahibalo ang katawhan ang naglantaw. You might not know nga kanang mga tao nga naglantaw-lantaw lang sa imo, nag-observe na sa una ang imong pagkapalahubog, ang imong pagkabadlungon sa kadalingban, sa dihang nakit-an ka nga nangalagad sa Ginoo, magpahilom-hilom na magbugal-bugal na pero nag-observe na nimo. Gina-obserbahan ka. Para din atong lantaon. Unsa o na to nga
ma-attain o makabot na nato mga katuyuan sa Ginoo, ang katawhan sa Ginoo nga nagpalibot sa imo, bisan pa dili katawhan sa Ginoo nagpalibot. Kaya nga naman, mao ni ang una nga senaryo madiin. Utabok sila sa Jordan River, nagkampula sila sa gitawag nga masayom sa Gilgal. Nga diin, una to makit-an, nagpwisto sila. Kaya ang unang ling battlefield nga ilang kinahanglan i-conquer nga territory is ang Jericho. But wala pa sila, pag-abot itong lapita, wala pa sila ng diretso pagtabok, diretso nila hasmag. Kaya may mga tao nga, wala pa ganit ang purba, hasmag na dayon. Urada. No? That's not kanang right move sa dihang atagang kanang instruction. Diretso dayon ka. Itong tanang, 10 days pa after nga nakakampo sila, before sila ning atake. So din atong makita anong pasabtan before nga makarecognize ng mga tao na nagpalibot dimo, like for example sa Jericho, nakadungog sila ng katawan sa Ginoo, ipatabok sa Red Sea, ipangpildi ang mga kalaban nila ng mga hari nga nakigbatok nila. Even as of now, adiin ang tabok ang katawan sa Ginoo, more or less mga 1 million. Ning tabok sa gitawag na Jordan River nga uga or mala, pagkadungog pakakita nila, pag ganun yung ingon ng taon si kantong usa ka prostitute. Isa nga nakadungog ni giunsa pagpildi sa nasod sa Israel, sa katawan sa Ginoo ang inyong mga kalaban. Ug ang among kasing-kasing na nga tunaw sa kahadlok tungod kay ang Dios nga naguban ninyo gamhanan. Ililiman ka na. Sila mismo ang nag-declare who God is in the lives of His people. Mana din itong lantaw na unsaon nga ma-display ang himaya sa Ginoo ngadto sa katawhan nga naglantaw sa imo ug ikaw mismo magpadayon ka sa pagbaton ug kahadlok sa Ginoo. Kay basing ningabot panahon nga wala kay kahadlok sa Ginoo, murag delikado na. Okay, ato ning tagsa-tagsaon kay chapter 4 gani, kay book chapter ato ning humnon. Ha? Humadon ta ni. Chapter 4 verse 1. Okay. Naa na ni ang gipadayag sa Ginoo sa kinabuhi ni Josue o dinhi atong lantaw nga para ma-display ang glory sa Ginoo sa kinabuhi nimo, makit-an nato nga okay. Verse 1. When the whole nation, sa to, had finished crossing the Jordan, the Lord said to Joshua. Ito na. Ang instruction sa Ginoo after crossing, nag-stop ba? Human, nagipatabok sila sa Jordan River tungod kay ning follow sila sa instruction sa mandate sa Ginoo. After nakatabok sila, gipasagda na ba sila sa Ginoo? Still, ang instruction sa Ginoo nagapadayon. Mao ni pag-abot sa verse 1 ingon siya, when the whole nation finished crossing the Jordan, the Lord said, another, after nga mahuman nimo ang imong responsibility, after nga mabuhat nimo ang imong duty, another na naman, instruction, Job. Mahuman, lahi na po. Walang katapusan talaga itong buhay na ito. Part sa design sa Ginoo, dili ka pwede na mag-stay long enough. God's desire and design for you is na mahimutang progressive na, not just stop na. So din atong makita ningon si Lord after the whole nation. Nabay na bilin, wala. Tanan na sila nakatabok. Pero nagpabilin dito sa middle of the Jordan River was the
priest, the Levites nga nag-carry sa Ark of the Covenant. Wala ka sila na ning hawak, grabe tinindugay ito ba? Pinasanay mo ito gibutang. Lalim ang trabaho nila, pinasanay, ang iba napay nagtrompita, why nag-crossing, naglakaw ang mga katauhan, may lang nag-jogging. Nanagan mo, depende kay nayuban, nahinin mo lakaw, nakuyuban, nakusog mo lakaw, nabisag pagkusog mo lakaw, kung nga na milyon kapit ang mga tao, dito na madagos ka oras. Di na madagos ka oras, tulog ka oras, upat ka oras. Kapag gidetalye pila ka adlaw ng tabok sila. Basta gihisgutan nga ng tabok sila sa Jordan River. Ilang atong pangutanon si Joshua na makita ka kanang Leader Joshua, pila man to ka oras, pila man to ka adlaw nga nagtabok to mga Israelita. Ang importante nga nasalta nga nang nakatabok sila sa Jordan River. Okay, human iyon ang Bible, human nakatabok ang katawan sa Israel, then another instruction. That is why din atong makit-an ang purpose sa crossing sa ilo nga kinamoy nga gitawag Jordan River, ang purpose is atong tanawon for you to listen God's instruction. Padayon ka nga magpaminaw sa mga instruction sa Ginoo. Isa, choose 12 men among the people, one from each tribe. God naghatag instruction ni Joshua. Din si Joshua nag-perform. Ingon si Lord, kaya nakatabok na ang katawan sa Israel, pagpili og 12 ka mga tao sa nagkadaiya nga tribo sa Israel. 12 man ka tribo ang Israel, so 12 pod ka congressman, representative. So ang ilang trabaho, nag-ingon ang Bible, choose the 12 men from among the people, one of each tribe. Verse 3. And tell them to take up 12 stones from the middle of the Jordan, from right where the priests are standing, and carry them over with you and put them down at the place where you stay tonight. Atong inumduman na, buntag pa sila sa iyo, binggikan sa pagtabok. Pero yun ang Bible, nga hangtod, nga isa, makaabot mo, makistay mo, niining gabi na. Meron to si Dili lang adlaw ng travel sa hangtod, gabi, binaktas na yung katawan sa Israel. Wala naman sila iwan, wala na may pero na mumukod sa ila. Kaya namamatay naman to. Pero kung nato makita na nabok sila until gabi, bakta sila. Pero kung hindi mo makitaan, ingon ang Bible, choose 12 men, and, sige ingon, magkuha sila og bato, ang 12 ka tribo, magkuha og 12 ka bato, diha, dapit sa gitindugan sa mga Levita, o sa mga pari, o human isa, dalhon, bitbito nila, unya himuon itapuko nila dito sa lugar nga dito sila magpuy. Niining gabi una. O sige pa dahil ng lapita. O sa may purpose. Nganong ang Ginoo gusto siya nga magkuha sila og bato dito sa tuma. Pwede na ba itong mga tawanan na dito na makatabok, magkuha sila bato, makita ng bato, kay dito nila tapokon? Pwede ba dili? Pwede dili? Ngayon dyan ko kung pwede pa, diin na sila sa Ginoo dito, pag-abot nito, pamuha ng bato dito. Kaya pwede man. Pero din kung hindi mo makita ang diha dito sa tuma, sa
Jordan River nga nahimong puga tungod kay isang umad sa Ginoo ang suba aruli, ang suba maka agas din sa Ginoo sa pagkuha mo og 12 ka mga bato unya. Kung asa mo magpuyo, asa mo mupahulay karong gabihuna, didto ninyo takukon. Okay, klaro? So, unsa ang instruction sa Ginoo? Unsa may gipadayag sa Ginoo? Ining panahon na. Every time nga mo cross over ka na kay dapat lampasan, dapat nimong angkunon, unsa may gipadayag sa Ginoo nga nakita. In the midst of your struggle, na doon ay gitawag mga gitawag mga memories. Na doon ay mga experience to learn. Ngani kung imong tadaan, padayon ta sa verse 4. So Joshua called together the 12 men he had appointed from the Israelites, each one of each tribe. Verse 5. And said to them, go over before the ark of the Lord your God into the middle of the Jordan. Each of you is to take up a stone on his shoulder. Ingon si Josue ka, pagkuha mo bato, unya inyong pasanon, ibutang sa inyong abaga. So dili lang ka tumabit-bit lang, kanang igo lang mabit-bit sa kamot. Kung dili, bukat-bukat jud kay pasanon man. Oh, dako-dako po. Then, according to the number of the tribes of the Israelites. So, meaning, ibalik yapon ang 12 ka mga bato, tungod kay 12 man sila katribo. Then, padayon verse 6. To serve as a sign among you in the future. When your children ask you, what do these stones mean? Sige yun sa word sa Ginoo. Pagkuha mo 12 ka mga bato, unya inyong dalon dito, asa mo magpuyok karong gabi una, kay nga naman, futuristic si Lord. Kay pag maabot ang panahon ng inyong mga anak, mangutan, unsa ni pasabot ani? Ma, unsa ni pasabot ani? Kuya, unsa ni pasabot ani? Naa kay ika? Ingon pa silang pila, you have the story to tell. Naa kay ika sugilon. Okay, unsa ingon sa Ginoo? To serve as a sign among you. Mauni ilhanan diha ninyo. Kay inig-abot sa panahon ng inyong mga kaliwatan, inyong mga mangutan na unsa may pasabot na ning anong nagtapok man ning 12 ka bato. Then, verse 7. Tell them that the flow of the Jordan was cut off before the ark of the covenant of the Lord. And when it crossed the Jordan, the water of the Jordan were cut off. These stones are to be memorial to the people of Israel, Israelite forever. Meaning to say, if God do something in your life, He wants the memory of love will see you through. Kanta nga. God wants the memory nga iyang gi-inculcate, gibutang sa imong mind, ang iyang gibuhat sa imong kinabuhi, nga imong hinumduman. O dili lang ikaw ang dapat makahinumdum, kundi ang future generation. Kanang mingon ba? Katong akong lolo, mao ni nahimo ko karon nga alagad sa Ginoo, nahimo kong astronaut, grabe astronaut jud. Nahimo kong doktor, dahil tungwak doktor ha. Tungod kay ang akong lulo
nahimong nangalagad sa Ginoo iyang gipainumdum nga naay Dios nga nagtabang niya ug sa akong ginikanan ug mauni taron ning alagad ug nila ko ang Dios tungod kay naay nagsulti naay nakasinati kinsa ang Dios sa ilang kinabuhi. Unsa man di padayon ni? Naay gibuhat ang Dios niining panahon na sa mga Israelita diin kung sige di padayon sige no naay memorial. Kanang gitawag kanang memorial kanang cemetery sa cemetery, di ba? Na may butang ug ngalan. Bisan wa kakaila kung kahibalo. Pero pag tan-aw nimo, labi na maklaro pa ang ngalan, na wala picture. Kabalo ka mao ni ngalan ani tawanan nga namatay. Tinga naman. Na may gitawag na in memory of, di ba na? Ano? Des lapida bitaw sa lapida in memory of born unya death. Di ba na nga naman kinsa naman ang kanunay makahinumdum na di ba ang mga loved ones na pero katong way mga pakialam bahala ka rin magkinawon sa kawakay pakialam kay nga naman dili importante para sa inyo dini makita na to ingon ang Bible nga isulti ninyo sa inyong mga anak, inyong mga apo, inyong kaliwatan. Na unsay kahunugan ni ining 12 ka bato. Anaingon ng Bible, na isulti ninyo. O gipalakaw sa Dios ang mga Israelita sa nagbaha nga suba, pero sa dihang nakatabog sila, nagkuha 12 ka bato ang 12 ka tribo sa Israel ug ilang i-file diri ingon nga memorial sa gibuhat sa Dios. Nga naay Dios nga nag-uban sa katawhan sa Israel. Para ako naman dito before ko kaon sa Ginoo, kung itubod sa Ginoo. Kung adto ko ning lugar asa ning dapita kay gusto ko nga musimba sa Ginoo. Sa lugar na diin na apoy kibuhat nila. Pwede mo nakasimba sa Ginoo. Anyway, kaya nga naman, ang nakanindot ay napita, after nga nakatabog sila din napita, gusto doon ang Ginoo nga naay, di ba? To serve as a sign. Pag makita nimo ang usa ka lugar nga nagibuhat ang Ginoo, unsa may buhaton? Makapasalamat ka, makarecognize ka, wow. This is how great the God to whom I am serving. Mao ni ang kadako ang milagroso sa Dios nga akong gialagaran. Kaya nga naman, makita nimo ang pagpahinumdom sa Ginoo. Dios siya nga nagpanglaw. Mao man ipadayag sa Ginoo nga mismo ang katawhan sa Israel makahinumdom. Nga naman kinanglan mong pahinumduman, kuwita rin tapat. Ganun ka, kinanglan mong pahinumduman. Ha? Kabalo naman ko, ano pastor? Kabalo naman ko ate. Yes. Maguni kang pahinumduman ka, kaya nakaibalo ka. Pwede ba ka pahinumduman kung makakaibalo? May kuwita ng tapat, pwede ba ka pahinumduman kung makakaibalo? Dili ka, pwede pahinumduman, kaya wala ka kahibalo. Pwede ka pahibalon. Pero kung wala ka kahibalo, di ka pwede pahinumduman. Kaya wala ka pahinumduman, kaya nga wala ka kahibalo. Di pahinumduman sa Ginoo ang katawhan sa Israel, tungod ka ang katawhan sa Israel, short-sighted. Mubuka kayo pananaw. Diba? Panahon si Moses, nag-lead sa katawan sa Ginoo. How many miracle signs and wonders na itabo? Pero sa diyang si Moses, ning sakara sa Mount Sinai, nakig-greet ni Lord, nakig-chika ni Lord. For how many days? 40 days and 40 nights lang. Pila sila katuig naglakbay. Ikan sa Egypt daw sa wilderness.
Ay, namatay naman sa ito katong leader si Moses. Mag-eleksyon tag bagong leader na to. Una maghimo ta katong Ginoo. Ilaliman ka na. Minsan gibiyaan naman siguro ta sa Ginoo man na. Nganong kinahanglan nagatawan sa Dios painumduman tungod kay literally ang tao magpalimot-limot. Lahi tong taong nakalimot ug lahi tong taong nagpalimot-limot. Tao ba na sa gingon nga lisod kayo pukawon ang tao nga mata. Kung ang tao nga mata magpatulog-tulog, isa pa kung saan mo na nimo pukaw, di dyan ang kamata. Kaya gano'n man, mata naman siya. Pero katong tao nga tulog kayo, pukawa, dali na kayong mapukaw nimo. Sabi nagsigitan, sulog! Ay, kailangan mo ka lang. Mudagan nga ng way mo mo. Okay, ang sagingon, memorial to the people of Israel forever. Hangtod mo sa? Hangtod ka sa gusto sa Ginoo nga mahinumduman niya nimo ang iyang gibuhat hangtod ka sa? Until when? Walang hanggan. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, kung laman ng puso ko. Gihis ko tanin nga walay katapusan. Kung nangay gibuhat sa ang Ginoo sa imong kinabuhi, dapat dili na nimo kalimtan. Kung makalimtan magaling nimo, dapat naa kay himuon nga mga senyales nga magpahinumdum sa imo. Kay si Lord mismo naghatag og instruction nga kung ang katawan sa Israel mangutana. Okay, ganun mangutana. Dua ka purpose ganun nangutana. Una, nangutana kay wa siya kay balo. Ikaduha, nangutana tungod kay anong ingon gawa kay balo. Asa may nindot mangutana ka nga wa ka kay balo o mangutana ka tungod kay nakahibalo ka. Ang tumong anong nangutana ka, bisag na ikaibalo ka, tungod kay gusto naman testingan ang imong ipangutana. So rin makita na to ang katuyuan sa Ginoo. Nganong kinahanglan ta nga magpadayon sa pagsubay sa instruction sa Ginoo kay nga naman gusto sa Ginoo memorial. Dili may memorial park ha, ang cemetery, ang ipanglubong ko dili gusto sa Ginoo nga naa kay padayon na mahinumduman. The purpose of crossing our Jordan sa atong nga kinabuhi is for us to be reminded sa mga instructions sa Ginoo while or along the way sa atong pag-journey sa kinabuhi. Verse 8. So the Israelites did as Joshua commanded them. So they took 12 stones from the middle of the Jordan, according to the number of the tribes of Israel, as the Lord had told Joshua, and they carried them over with them to their camp, where they put them down. Okay, verse 9. So Joshua set up the 12 stones that had been in the middle of the Jordan at the spot where the priest who carried the Ark of the Covenant had stood, and they are there. So say sampay, to this day. O kana nga mga pagpahinumdom sa Ginoo naga-exist na hangtod karon. Mana nangandoy jud ko itugon sa Ginoo. Kung gusto mo mauban, panganda mo pamasahe. Takagalo kung kanos na. Mangandam lang. Kaya ino ng Bible until this day na apan na ang memoryan. Hindi na ito lantaw ka sa ibuhan sa Ginoo. Okay, ning subha ka. Or ba nang Jordan River ang give bautismo ni Jesus?
kanang nga Jordan River mo na ang Jordan River naging tabok sa katawan sa Israel. Wala kanang nga Jordan River di ko yan ang tinaw. Dili na tinaw. Natay audit sa pagtabok ni Moses kaban sa mga salita sa Red Sea. Nay kanta na. Kantas mga bata. Unsa ni Moses pagtabok, unsa ni Moses pagtabok, unsa ni Moses pagtabok sa pulang dagat. Pulang dagat sa takay o may kanta sa Jordan River. Ira, kilupad wala, kilamoy wala, kinukso wala, ilakaw oo, pagtabok sa pulang dagat. Walang kilupad, wala sila ng airplane. Wala sila ng langoy. Nagpaktas lang doon. Diri po sa Jordan River, wala sila ng langoy. Wala sila ng naggamit o mga pambot o mga baruto. Plain nga, ipapaktas lang doon sila. Kaya nga naman, kaya human sila nga nakalabay, nakalampos na itong pag-journey nila na ipakuha ang Ginoo nga memory. Memorial, adi dapat nila nga kinumduman. Sa ingon na ang Bible, until this day. Naana na siya. Mana nga dapat kabalo ka na every time nga naibuhato ng Ginoo, hindi mo kalimutan. Kung makalimutan mo kani, pangitang pamagi ngayon mo na may hinumduman mo. Nakalimutan gani, basta nga dapat hinumduman na mo, kaya every time nga naibuhat ng Ginoo, dapat kabalukan mo pa mo hinumdum. Kailangan mo kayo. Sige kang pangayo mga new things sa imong kinabuhi, pero di ka kaangali sa kanang greater things nga nahitabo na sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Verse 10. Thou the priest who carried the ark remained standing in the middle of the Jordan until everything the Lord had commanded Joshua was done by the people, just as Moses had directed Joshua. The people hurried over. Sige sigutan rin, ang katawan sa Ginoo wala na may bayhon ka na murang man. Yun ang Bible. The people hurried over. Rato ng minisayon, ang katawan sa Israel nagdalik-dalik sa buhat hangtod nga nahuman. Dili kay niya na lang na, so sunod na lang na. Dini ko na ito magitaan. The people. Masay gihis ko ta dire, kinsay naghari, kinsay nagdali. John, kinsay nagdali. Si Moses, wala na si Moses graduate na. Si Joshua, ang mga pari, kundi ang nagaling ang ipadali sa Ginoo kato mga Israelites. Kaya nga naman, manong ipadali sa Ginoo? Pagtuman, tungod kay gilaliman ka na, ikan buntag sayo, hangtod ning gabi ang mga pare nagtindog na dito. Wala jay iba ka shifting. Puli na ta pre, ikaw na pud haway na, wala na. Gilaliman ka na. Nakatabok ang katawhan sa Israel, pero ang mga Levites, mga kanang mga tig trumpet o tigpasan sa Ark of the Covenant, wala jud sila ning hawa hangtod nga ang katawan sa Israel nakatabok, ilaliman ka na. Kung ang katawan sa Israel naga-sacrifice tungkol kinagibaktas kung sila naapoy ng sacrifice ang mga priest o mga Levites nga dito sa tunga-tunga nag-struggle po to Kinsa may nakatry nga nagtindog tungag adlaw. Tungag adlaw kay patindog ka nakaihibon ka di ka pwede mo. Kalibangon ka di ka pwede mo hawak ay dapat na nakatry mo na. Sayon ba na nga sitwasyon? Sayon ulit. Na, sa una, may istorya mo yun Atong dito, may sa Laguna. Gikan, alas 2 sa hapon. Alas 2 sa hapon
Ikan may og Laguna, padulong may og Monumento, padulong mis kanang may Kawayan Bulacan, Kandiman na. Ikan og alas 2 na kailangan na sa Manila. Kaya wala ko yung mga kanang stopover. Una, lain na ba po ng ilang dagat itong napita kay grabe ka. Cute rin kayo, dinaganan ba? Ulang, ng gilin niya. Dami, ano dun ta lahat dami na dun gawas yung gibati ba? Di na nga pwede magawas. Di mga pwede, grabe ng pinugana lagi. Hey! Ingon doon sa kong kinabuhi. Ako ba sa kong partner na bisa pagkatagan ko sa kamilyo, mukuyog, bahala mo na. Ilaliman ka ng hangtod ning abot mi dito sa among destinasyon. Ning abot mi alas 12 sa tungang gabi. Alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. 10 hours. Within 10 hours na naglingkod ka, una ka kanang call of nature. Grabe pinugangay sa akin. Na! Muna pag-abot dito sa itawag monumento, musakay, may ganyan, nanakay ko yung motor, nag-abot dito mga, basta alauna na sa kadlaw, nakaabot ko dito, may hinulihig na dito. O pwede ako mulaag sa Manila, pero o din ko magpuyo, bahala ko kaya, balik ka lang ko sa commute patungod. Nga naman, ako nang isulti tungod kay, kana nga mga experience, dili nimo masabtan imong debate baka nang kalibangon ka, kahipon ka, kahawoy pa, nga kanang maglibog ka sa imong pation. Sumilabot ang pastor sa gusto na akong ipainomdom sa imo. Nga naa katong mga tawhana nga naa sa gitawag nga naa sa tunga sa Jordan, mabaoy nag-alsa sa Ark of the Covenant, nagsigi o pa tingog sa trompeta sa Ginoo. Wala to sila'y hawa-hawa. Ang Bible na ganun, until verse 10, the priest who carried the ark remained standing in the middle of Jordan until the Lord had commanded Joshua was done. Liman ka anak. Wala sila mo hawa, wala sila mo ipamusigog sa ilang gitindugan hantod nga walay instruction nga gihatag. Kaya? Kaya? Witang tapad kaya? Dili sa kamuhawa. Minsan ayo sa kamatay hantod nga di mo mahuman ang imong trabaho. Ayaw sa papapatay, ayaw sa patay-patay, nga wa pa ka humas imong trabaho. Kaya magpapatay-patay ka na kinsa may mupulis imong trabaho. Ha? Nainan dapat. Way hawaay. Bahala mangurok ni atong tuhod. Padayon! Kaya na instruction sa Ginoo nga dapat natong paminawan. If there's kanang no instruction, no moves at all. Kung walay instruction, walay lakaw, walay lihok. Grabe mo, istatwa. Until the Lord had commanded Joshua was done by the people. Just as Moses had directed Joshua, the people hurried it over. Nagdali-dali ng mga tawana, pero naagtan dyan o gabi. Wait, ang tapat kaya? Ha? Kaya ba? Okay, padayon na kay barang lain ang ganas kwan. Sige. Verse 11. And as soon as all of them had crossed, the ark of the Lord and the priest came to
the other side while the people watch. Human nga nakatabok ang tanan, ang ulahi nga ning abot o ning gawas, ang mga Levita o mga pari nga nagdala sa Ark of the Covenant. Then, ingon ang Bible, nanglantaw na dyan ang mga tao. Naglantaw lang sila. Di man sila pwede mo apil-apil sa trabaho sa mga pari. Di man sila pwede mga Philip, Pastor, ako sa dihabi. Wala man dyan. Sila man dyan ang ipa-carry. Na-carry na dyan nila. Verse 12. The men of Reuben, Gad, and the half tribe of Manasseh crossed over, ready for battle, in the front of Israel, as Moses had directed them. Verse 13. About 40,000 armed for battle crossed over before the Lord to the plain of Jericho for war. Sige, verse 14. That day, the Lord exalted Joshua in the sight of all Israel, and they stood in awe of him all the days of his life, just as they had stood in awe of Moses. Diha na naabot ang kahibulong, katingala sa mga tao, sulod sila kasing-kasing sa gibuhat sa Diyos. Una ito makita ng Levita, because Joshua listened to God's instruction. Because the priest listened to God's instruction. Because the people listened to the instruction of God given by Joshua. There's something greater happen. Na ay nadako nga nahitabo. Ang importante na klaro ang pagpaminaw sa instruction. They did not move, they did not perform any responsibility without listening first the given instruction. Walay na buot-buot. Walay na una-una. Okay, verse 15. Then the Lord said to Joshua, okay, another na naman. Then the Lord said to Joshua, human nga nakatabok na sila, gihatagan silang instruction. Human nga naa na sila nakaabot na, naa na po'y instruction. And the Lord said to Joshua, again? Yes, again and again. Verse 16. Command the priest carry the ark of the covenant law to come up out of the Jordan. Verse 17. So Joshua commanded the priest, come up out of the Jordan. Verse 18. And the priest came up out of the river, carrying the ark of the covenant of the Lord. No sooner had they set their feet on the dry ground than the waters of the Jordan returned to their place and ran a flood stage as before. So dinining panahon na, sa walang pamulakang sila, walang pamuwidro ang mga pare nga nag-alsa sa Ark of the Covenant, still stipot ang tubig. But when they listen the instruction na ihatag sa Ginoong pinagi kay Josue, sa dihang nakagawas na mga pare dito na sa tabok, kung saan yung tabok, ang tubig ng balik. Listen. Kinsa nakapugong sa tubig? Kinsa nakapugong sa tubig? Anong may daloy? Ha? Kinsa may nakapugong? Ha? Kinsa ay nakapugong manong matuning baha? Tungod sa pulong sa Diyos nga ilang ipaminaw. Sa ilang ipaminaw, ang ilang imantana, nakita ang gahom sa Diyos. Wana, pag-abot sa 24,
so that these people may know that there's might, there's power nga nag-uban ninyo o kamo sa mismo padayon mahalo. Wala lang sa Diyos. Laliman ka na? Balik verse 19. On the 10th day of the first month of the people went up from the Jordan and come at Gilgal on the eastern border of Jericho. Pahuta na. Sa nila nakaabot na sila, nakakampo na, nindritso ba sila dayon ng kataki? Pila to ka warriors ang andam sa tulo ka tribo? Na ay 40,000 mga foot soldiers. Nga mo fight dito sa pero pangutan na, atake ba dayon? No. Even they were prepared to fight against their enemies, but they never put an action without any instruction. Inang dapat wait for the instruction. And when the instruction is made, do not delay. Ayaw dugay. Verse 20. And Joshua set up at Gilgal the 12 stones they had taken out of the Jordan. Verse 21. He said to the Israel, in the future, when your descendants ask their parents, what do these stones mean? Verse 22. Tell them, Israel crossed the Jordan on the dry ground. Verse 23. For the Lord your God dried up Jordan before you until you had crossed over. And the Lord your God did this to the Jordan with what he had done to the Red Sea when he dried it up before us until we had crossed over. Ipauga sa Ginoo ang Red Sea, ipauga sa Ginoo ang Jordan River para ang katawhan sa Ginoo mangagi. Pero tananabay yung posible sa Ginoo. Kung naama kay gagihan karon nga kung dili man Red Sea, kuan siguro Jordan River. Dun pan ayaw ka panik. Ayaw ka taranta. Ayaw ka balaka. Ang kalibutan may nga salig ayaw glaom. Sa Bible ang ulo sa Ginoo, salig ug laomi ang gahom sa Ginoo. Ipagawas sa iyon sa Ginoo ang instruction niya. Kung ang inyong kaliwatan, inyong mga anak, inyong mga apo, mangutana kung sa kalugan ani, ina ang gipatabok sa Dios ang iyong katawan sa uga. Ha? Subak sa uga. Tungod kay na yung memory na ipakita sa Ginoo na dapat natong iwan. Balik ko na ko sa pagkanayon. Unsay sign sa Ginoo sa after sa flood. Unsay kaulugan sa rainbow. Unsa may meaning ano na rainbow? Ulo magpista niya. Unsay kaulugan ngano na may rainbow bitaw no? Kaya unsa may kaulugan ngano na rainbow? 30. What is the reason why there's a rainbow? To be continued. Direta sa katapusang verse. Atong hinumduman, una, dapat natay gitawag na listening skill sa pagpaminaw sa instruction. For you to listen. Ikadua is for you to follow. Other terms or translation sa follow is obey. Other na translation or meaning o synonym sa follow, obey is ingon si Jesus, if you love me, you will keep my command. You will obey my command. You will follow my command. So in other words,
dikit ang pingan. Tumanon ang instruction sa Ginoo. Verse 23 at 24, pininatakin maglay ng tinanjin. He did this. Kinsay nagbuhat ani? Si Lord. Kinsay subject nga iyang gibuhatan? So that the people of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, and so that you might always fear the Lord your God. Kinsay gibuhatan nini? Kinsay unsay purpose sa Lord kanang nagbuhat siya ni? Inyong tapat tungod ninyo. Hindi lang po tungod ninyo. Apil po sila na naglang tao ninyo. Lalimag ka na? Gusto sa Lord na makahibalo sila na kay Diyos. Gusto sa Lord na makahibalo sila na kay Lord. O ikaw sa mismo, gusto si Lord na ikaw padayon mo alatan sa iyo. Pauta na, asa na makakaroon ng lapit? Nanaka sa introduction sa Jordan River para matabok o nanaka sa tunga-tunga? Or nanaka sa outside na nun? Nanaka sa other side of the Jordan? Ang nakalampos na. Balik ko na po sa pagpahinundo namin. God's purpose in crossing our Jordan River is for us, number one, to follow His instruction. To listen His instruction. Ikaduha, to follow His direction when iyang gihatag sa ato. Do you know your direction and purpose in life? Why you exist? Why we can go through this particular event sa itong kinabi? Kabalo ba ka? Ingon ta ka. Kanang yung mag-iiyan karon na ito mong ginana. Aron makahibalo sila na kay Diyos na pwede mong tamang. O ikaw sa makahibalo sa pagpadayon sa pag-ila manay Diyos na pwede rin Judayan. Yes, yung magilingkuran. Pasilunggi ang Ginoo. Pasalamati ang Lord. Many times na wala ko nag-listen sa inyong instruction. But today, this time, I commit my life, myself, my heart to fully obey your instruction and to fully obey your directions sa akong kinabuhi. Just commit to the Lord. Before leaving this time, this place, this event, sa kinabuhi, just put it into commitment. Lord, I don't know when and where, but I really commit my life, myself, my heart, my posture. Lagi ko kasing Ginoo, makabalo, mag-listen sa inyong instruction. Lagay ko kasing willing na mo follow sa inyong direction. As Joshua did. As the people of Israel did. As the priest did. Lord, help us. These people of yours, purchased with the blood of Jesus, help us. Help us. Lord, I pray your blood. The works of the enemy will be able to snatch the words that we have listened and heard. Sealed with the precious blood of Jesus. Salamat Ginoo. Ikaw magabawa. Dalaygod mo ka, Father. Dalaygod ko, Holy Spirit. With the precious blood of Jesus. Amen.